Magandang araw mga lods, yan. Nakawala na naman si Bongiorno. Ngayon yung itatopic natin, yung yung plano ko na yung pinagpaplanuhan na natin na gawin yung apiary, although wala pa tayong budget. Ipapakita ko yung drawing mga lods. Pagpasensya nyo na kasi medyo madali yan. Tapos doon sa yung 3D na talaga yung gumagalaw, nagiging green screen yung yung cage natin. Pero yung mga una ko ipapakita yung clear siya, yung lang naman to sample kung yung medyo itsura, although na to 80% na halos ganun ang itsura kalalabasan mga lods. Yan, intro muna tayo mga lods. Let it bang, bang. Ganda umaga mga lods, Gaya ng sabi ko kanina na siyempre kahit malayo pa yan, paghahandaan na natin. Kung ako lang ang masusunod habang summer sana, hindi mahirap gumawa kasi pag tag-ulan, mga pair na yan, tag-ulan na yan totally June pa lang, baka tag-ulan na, Sana wag na umabot doon. Kung ako lang ang masusunod, talagang gagawin ko na to. Unti-untiin ko na siya, tapos tsaka na lang natin siya pagandahin, patibayin, kasi yan sa ayot sa gusto natin, lilipat na tayo, di ba, napaaga yung lipat ng apiary natin, kasi akala ko dati pag alis ko nito, itong apiary na to, ang takbo na sa Pampanga. Hindi pa pala mga lods, di ba, kaya kung naman hindi naman ako siyempre nangihinayang tayo mga lods, di ba, nangihinayang tayo, pero tanggapin natin yun. Ayun, sabi nga ng mga kalods lang yan, dadaan, tama yun. Di tsaka tayo mga kalods, ang totoo niyan sa buhay na to, temporal lang tayo. Habang nandito tayo sa lupa, lalo na ako mga lods, ako medyo may edad na rin, yan, ine-enjoy ko lang yung buhay mga lods, di ba, habang nag-aantay tayo, kasi sa gusto natin pupunta naman tayo dun, lahat naman tayo. Kaya eto, nag-iibon tayo, siyempre nung bata tayo, iba yung pinagkaabalahan natin. Ngayon nagka-edad tayo, bukod sa activities na iba natin ginagawa, ito yung pinakamabisang na nakita ko na makaiwas ka sa hindi magandang bagay sa mundo, mundo ngayon magulo. Kaya lang talagang nananahimik tayo, nagugulo tayo. Pero yan, hindi ako nawawala ng loob doon mga lods, kasi parte ng buhay yan Malay nyo, di ba, mapaganda. Ako iniisip ko nga, sabi, parang hirap, pero nung dinodrawing ko na, parang may excite ako, kasi sabi ko ba, parang maganda, napaganda tuloy. Sa nakikita ko kung bukod sa hindi na ako kakabakaba na baka biglang bumagsak, kasi yan, sa totoo yan mga lods, puro tukod na yan, kasi coco lumber lang yan yung tinutuntungan kong bubong na yan. Kaya ginastosan ko yan ng mga tubo, yun, magagamit ko rin yung mga tubo na yun pagdating ng araw. Yung na yan, yung tinutuntungan ko na yan, puro tubo lang yan. Tapos siya, lagi kong chinecheck, kasi mamaya lusaw na pala, although yung bubong nga niyan pinatungan ko na yan nung naggawa ko ng bahay, yun hindi naman kalumaki, matibay pa yan ang nilagay ko, kaya tumibay ulit yan. Kaya although yung iba dyan talaga, majority na materialis dyan maja-junk na, kasi siyempre ihahanda na natin yun, yung gagawin natin. So yun, nung nagdo-drawing ako, sukat ako, tinititigan talaga ako ng mga ngayon nandito tayo, medyo nagugulo tayo ng konti, hindi ko na tinuturing na masamang bagay. Ito iniisip ko na lang, baka dadalhin ako ng panahon o ng pagkakataon sa mas maganda. Gaya na sabi ko nung nakaraang vlog, baka mamaya pag bumagsak yan mabigla ako kasi nga mahina na talaga yan, sa totoo lang. May mga tukod lang na bakal yan, mga tubo.
Pero hindi naman basta-basta no. Tsaka ako minsan gusto kong magkarga ng halaman dyan, hindi ko magawang ano. Kasi nga, kinakaba ako. Parang kinakabahan ako. So ngayon, nung umakyat ako, yun, nasukat ako. Kahit may mga tumitingin kasi natatanaw nila ako eh. Open na kasi ito eh. Di yun, nakita ko, sabi ko mas maluwag. Mas maluwag siya, mas matibay. Although presko dito sa taas. Ang medyo ano ko lang rito yung ano, ang kalaban ko lang rito, pag bagyo. Yan, hindi ko matatansya yan, lods. Kasi bagyo yan eh. So ngayon, yun yung pag-aaralan natin. Kaya umpisahan ko to. Alam mo yung tatagos yung hangin. Para hindi buhatin mamaya. Pag binubungan ko ng todo to, eh ano to, baka buhatin ng buo, ano. Kaya kailangan pag-aralan ko. Tinitingnan ko yung ano, yung sitwasyon. Kaya yun, sabi ko, papag-aralan ko siya. Pansamantala, ilagay ko muna yung magaan. Magaan muna. Ngayon, pag natansya na natin, kasi matagal pa tayo umalis sa lugar na to, mga lods. So, pag nakita ko, natansya ko na yung hangin dito, yan, tsaka natin, ano, alam mo yung parang bahay na rooftop, parang third floor, gano'n. Ganyan yung paplanuhin natin dyan. Pero hindi natin didingdingan ng ano, kasi maganda yung tumatagos yung hangin eh. Ang puprotektahan ko lang dito sa ulan at saka sa araw, yung ibon natin, yung bubong. Kung pwedeng ano, yung alam mo yung nabibiling ano, yung shading net. Yan, yun yung unang itetest ko rito. Pag okay siya, ibubungan ko na lang yung mga bawat ano, bawat kulungan. Yan. Yun na lang ang bububungan natin, yung mga flying cage natin, tsaka yung mga breeding cage natin. Ganun na lang, pero yung kabuuan, baka hindi ko ano, para iwas ano, baka biglang buhatin eh, di ba? No? Pagkamat ano yan, gagawa natin ng ano, hahanapan natin ng solusyon niya, kung paano yung hindi siya natitinag. So yun, yun lang kalaban natin dyan, yung panahon. So ngayon mga lods, ano, ipapakita ko yung ano, yung kung paano yung drawing na ano, napakatagal kong ginawa mga lods kasi isip na ako ng isip ano. Ito na mga lods, para hindi na tayo magtagal. Ito yan mga lods, ayan. Para makita nyo rin kung paano yung, pero yung loob hindi ko na dinitalye. Ayan, pinakita ko lang kung saan ako dadaan. Ayan. Ayan. Kasi yung kwarto namin yung bahay namin may dalawang kwarto maliit. Doon sa isa, yun, may ano yun eh. May ginawa akong double deck dyan. Ayun, bakal din yung double deck na yun eh. Yan, ganyan lang magiging itsura niya mga lods. Yung paakyat. Tapos, bubutas ako dyan sa may party dyan. Kaya malayo pa lang eh, pag-aaralan na natin kasi kailangan mauna yan eh. Mauna yan, di baling yung ibang materialis dyan na sa aviary natin hindi magamit. Basta maihanda na natin kasi mahirap pag andyan na yung may-ari tsaka kagagawa, ako mas mahirap. Tapos eto yan, pagpasensyahin ng drawing mga lods, medyo hindi masyadong kagandahan. Yan, kunwari nandyan na yung may-ari ng bahay, yan, ganyan lang siya kababa. Siguro nasa 1 meter lang yung pinakamataas na iaangat niya mula sa bubong ko eh. Kasi ako hindi ko pinantay eh. Pinapapantay dati sa akin ng ano, sabi ko hindi, gusto ko lang, sakto lang. Yan, ganyan ang itsura. Yun yung takip mga lods. Kung mapapansin nyo, yun yung bukasan. Tapos, kung makikita nyo rin, hindi ko binuo ang ano, kasi para may halaman dito. Sa may harap, para maganda. Ano rin yan eh, pampaga-beauty rin yan, tsaka pampapalamig din sa mga ibon natin. Ang iniisip ko nga yun, yung gilid pa niyan, hindi ko siya, ayan. Yan, parang ganyan. Pero iniisip ko, yung gilid na yan, hindi ko isasagad. Isa may kapitbahay ko, hindi ko isasagad. Siguro mag-iiwan ako dyan kahit mga 50 cm. Naisagad ko lang sa drawing, pero maglalagay ako ng space. Para pag nagka-trouble, hindi ako mahirapan. Yan. Although, alos ganun na siya. Ang pag-aaralan ko ngayon yung bubong. Pa-slide ba o pantay na lang na ganyan tapos lagyan ko shading net. Yan.
Tapos banda sa may anak ko rito, sa may yung may pulang bahay, dyan yung mga kulungan, mga lods. Diyan ko ilalagay yung mga kulungan, pahaba. Para yung flying cage natin, yan, meron doon sa likod, meron sa harap, tapos pahaba yung mga cage natin. Depende na sa sitwasyon kasi mahaba yan, mga lods. Nasa 4 meters mahigit yan nung sinukat ko yung magagawa nating haba niya. Kasi itong dati ko 250 lang yan, mga lods pero ang haba na, 280. Mahaba na siya, kaya ayan, nasa 4 meters yan mahigit. Ayan. Yan, tingnan natin kung kaya nating sahigan ng ganyan na kahoy. Pero pag hindi, yung lagay lang ginagawa ko, yung patong-patong lang na dikalas. Para pag nagka-trouble, hindi mahirap, mga lods. Yan ang kabuuan ng itsura niyan, mga lods. Diba, no? Ano na rin, parang napaganda pa nga bala ko nga yung harap na lagyan kong Ayan, mga lods. Yan na yung gumagalaw. Pagpasensya nyo na, naging green yung bakod kasi hindi niya matanggal yung transparent. Ayun si Juniors, mga lods, nagkakape. Yan, ganyan na magiging itsura. Naku, may pusa pa rin, mga lods. Ayan, kita yung mga pusa. Talaga sa bubong na sila. Yan yung harap na lalagyan ko yan. Lalagyan ko ng tubo. Para ma-balance ka man may sangga, mga lods. Siguro sa mga susunod na drawing ko, lalagyan ko yan. At least na. Ayan, yan yung yan yung kalsada na. Yan yung harap ng bahay na. Halos ganyan, 80% halos ganyan ang itsura, mga lods. Ayan. Di ba maganda? Yung bata, sinakyan yung motor. Pambira. Pagalitan ka ng may-ari niya, nako, tinungtungan yung manibela. Di ba, mga lods? Pababayin kaya natin itong bata na to. Ayun, baba ka dyan. Pambira. Pagalitan ka dyan, Ayan, yan mga lods, yung totally halos 80% yan ang magiging itsura. Di ba, Kaya naisip ko, parang mas maganda. Tapos, ang kagandahan pa niyan sa gabi, pag umakyat ka dyan, ayun talagang tanaw mo yung buong lupa dyan. Lalagyan ko lang yung harang. Yung kinatatayuan ng animation, mga lods, yung tao. May mga tubo, siguro dun magagamit yung mga tubo. Lalagyan ko siya ng harang. Para kahit humawak ka doon, hindi ka delikado na mahulog. Yan yung kabuuan ng natin. Tapos yung idea yun, kapitbahay ko, baka ipakita ko sa kanya to Yan. Yan yung kinuwento ko sa kanyang idea. Yan, meron siyang terrace. Yan, maganda yung yung magiging kapitbahay ko. Basta may panustos siya, ganyan ang itsura ng niya. Ngayon, kung may pa rin pa talaga siya, may budget, pwede niyang gawin third floor yan. Kahit may bubong yan, pwede siya umakyat dyan. Di ba, Di may terrace din siya sa taas, di ba, Pero ako, ganyan yung magiging itsura niyan, mga lods. Di ba? Tsaka siguro, medyo mataas ng konti. Taasan ko yung para maganda. Yung taas ng aviary natin. Makita mo, pag sa umaga dyan, pakapi-kapi lang, mga lods, di ba, So, yun yung mga lods, yung natin, aviary nating magagawa. Tapos, may kalods tayo, doon, hindi ko babanggitin, pero ngayon pa lang, magpapasalamat na ako sa kanya. Nag-chat siya sa akin kagabi. Although, pag nag-chat si Lods, bagay, nasa ibang lugar siya Kaya Lord, sabi niya, although naman. Pero ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa iyo, Lods, malaking bagay yun para sa akin. Kasi ako talaga, sa totoo lang, dahil wala akong talagang sumasakit ang ulo ko, dahil patong-patong. Patong-patong yung ayoko na lang i-discuss rito kasi ayoko yung tinatawiran ko kayo ng problema. Ayoko kasi kung tutuusin. Doon sa probinsya, nagka-trouble Dapat hindi pa ako uwi talaga. Dapat tuloy-tuloy yung gawa ko Nagka-trouble na konti lang naman.
Hindi ko tinuturing na malaking bagay yun eh. Tapos itong giyera, di ba, no? Eh, yung mga chismosa rito, hindi ko may iniintindi eh. Wala, hindi sila nakatiis. Ayan, nagtagumpay silang konti. Di ba, no? Okay lang, nangingiti lang tayo ron. Medyo, hindi ko rin tinuturing na perwisyo sa akin to mga lods. Ako tinuturing kong biyaya to, alam niyo kung bakit. Malay nyo eh, nilalagay lang tayo dun sa mas maganda. Di ba, no? Dun sa wala na silang ano. Ngayon, ito, kwentuhan na lang tayo mga lods. Kasi ano to, real talk eh. Pag nandun na tayo sa taas, ano pang yaano nila. Di ba, no? Ibubong na natin yun. Pero ako, hindi ako umaasa na aayos yung mga kasi ganun talaga tao eh. Nakasulat yan sa kasulatan. Gumawa ka ng mabuti, may magagalit sa'yo. Gumawa ka ng masama, may magagalit pa rin sa'yo. May masama yung gagawin mo. Hindi, piliin mo na lang yung mabuti. Di ba mga lods, ano? Ganun lang. Kaya ano yan, muli salamat sa inyo mga lods, ano? At ano, andyan kayo. Sana pag nagparapol ako mga lods, ano, pakiusap ko, ano, sali kayo. Para matira na natin kaagad to. Di ba, no? Tapos yung ano, yung hindi ko alam kung nasabi ko na dito o hindi pa. Ano yan eh, hindi ko alam kung matagal na nating subscriber o bago. Siguro bago kasi hindi niya alam yung ano eh. Naku-curious lang ako, sabi niya bakit puro ang ano ko daw, puro sa patoka mga lods. Sabi niya, curious lang ako lods, sabi niya bakit ito mag-ano ka, for patoka. Ba, siguro pag nag-out ako, tsaka pag nagparapol. Sinagot ko na to sa comment section pero alang-alang sa mga baka may naku-curious pa rin eh, ito yun. Ito yung mga lods ha. Kasi yung ibon ko, sabi ko nga sa'yo, ano, marami akong ibon. Yung kinakain namin ano, o binibili namin bigas, ano, although ako pag bumiling bigas si Mrs. Although ubos na nga. Yung galing probinsya, ano. Yung ano, yung sinasaing naming bigas, ano. Yung ibig sabihin yung konsumo namin sa isang araw kasi dito ano yan, bagamat yung mga apo ko dito pa rin sila pero hindi naman lagi ano. Paggabi lang minsan, pag katuwaan, pero madalas pa rin kinukuha lang nila dito ulang kasi siyempre wala na yung anak ko. Susuporta namin yan. So sa suma total mga lods, yung kinukonsumo naming bigas, yung karami sa araw-araw, at saka yung kinukonsumo ng mga alaga ko, mas malakas silang kumonsumo sa dami. Yung mga alaga ko, minsan kumukonsumo sila mahigit 1 kilo sa isang araw. Magkano yung kilo? 75 hanggang 85 ang nabibili kong pagkain. Hindi ako bumibili ng 100 kasi masyado na yun eh. Hindi natin kaya yun. So yun yun, ang regular kong halos nabibili, 75, 76 hanggang 80, 85 yan. Doon na lang tayo sa 75. Yan yung ano, yan yung kilo ng pagkain nila, no? Mahigit 1 kilo ang nakakain yan sa isang araw. So kung sa 75, sabihin na lang 1 kilo and 1/4. Oh, magkano yan? Oh, sabihin na natin ano, 90 na lang. 90 pesos na lang. Yan. Para ma-idea kayo, ano, yung nagtanong sa akin, no? Naku-curious si Lods eh. Kasi baka iniisip niya, puro patuka ang dahilan mo, no? Diba na? So, kung pinakamababang ratio natin, ano, 90 pesos na lang. Pinakamababa na yun, ano? Sa araw-araw. Hindi pa kasali yung Integra dun, ha? Hindi pa kasali. Yung mga pinapatukaan natin na, binibigyan kasi nating Integra yung, ano, yung mga inakay. Hindi pa kasali yun. Tapos, di sa isang araw, gano'n, ano, 90 na lang. Pinakamababa. Kung tutuusin mo, yung tama eksakto no, 100 eh. So ngayon, ang sa bigas namin, ang nakukonsume namin, maniwala kahit sa hindi, wala pa 1 kilo. Sa araw-araw yon. Kasi yung takala namin, ang liit lang eh.
Malaki pa nga yung tasa eh. Basta napakaliit lang. 3 lang yun. Enough na kasi hindi naman kami malakas kumain mga lods. Una-una ganito. Si Mrs. maghapon wala siya. Wala si Commander. So halos ako lang. Sa gabi lang siya. Yan. Medyo marami lang ang saing namin sa gabi. Pero sa umaga, minsan nga yung tirang yung di ba may tirang kanin sa gabi. Hindi na ako nagsasayang kaya actually, yung totally, sanay ako sa totally, pasensya na mga lods. Yung saing namin nung gabi, yun lang yun. So baka nga ako talaga susukatin mo, kalating kilo lang, baka wala pa nga mga lods. Sa isang araw, baka wala pa. Di ba na lang pag medyo day off ni Mrs. yan, siyempre, mag-apong kaming dalawa rito, Mga apo ko, hindi naman ganun kalakas kumain, tsaka hindi naman sila lagi. Halos ang kinukuha lang nila rito, ulam. Yung apo ko lang na babae madalas kumain sa gabi rito. Mahina rin kumain. So kung susumayin mo, ang binibili ni Commander na bigas, lang yata? Yung minsan 50. Minsan yung pag wala tag 50, tag 58 lang yata, tag 60, mga ganun lang. So yun. Tapos hatiin mo pa yun. Palagay mo na 60. Di 30 pesos lang kung sa bigas namin. Versus yung realidad, 100 yung kinakain ng mga yan. Diba? 3 beses mahigit. So, ganun. Mas malakas pang kumain. Kumbaga, kung bigas yung usapan, yun, yung patoka, Mas malakas pa sa akin yung, sa amin, yung mga ibon ko. So, kaya ko talaga, kasi tayo naman, naglilibang lang o na hobby lang naman natin to, para hindi tayo masyadong masaktan sa, sa patoka, nag-out tayo. Nagpaparapol tayo. So ngayon nga walang masyadong di ba, medyo naubos tapos ngayon although meron na uli, baka may gustong kumuha sa inyong ng ibon, meron uli. Yan. Pinapaikot-ikot ko lang yan mga ibon. Kung may gumulang o minsan bata pa, ina-out natin yan. Para masustinehan natin. Kasi kung 100 pesos per day, 3,000 din yun. Mabigat sa bulsa yung mga lads. So yun, siguro maintindihan nyo kung bakit lagi kong binabanggit, for patoka. Matagal-tagal ko na nga hindi napapakain ng Integra kanin kasi nung mga panahon na talagang kinakapos ako, Integra kanin Diba ngayon, nasa panahon na naman ako ng crisis. Hanggat kaya kong iwasan ko sana yun yung Integra. Although hindi naman masama yun kasi sa ibang bansa nga, purong kanin nga, walang Integra Pero ako hanggat maaari. Diba, ibigay ko yung dapat sa mga ibon ko kasi parang kasi ganito yan mga lods. Kung mahal natin yung pag-iibon, diba, mahilig ka sa aso, sa ibon, ano pa man. Diba? Ilagay natin sa pusa, iwan natin sa ibon. Pusa o aso. Mga mahilig sa kasi kung ano naman yung pet natin Diba, may pambili ka naman. May diskarte ka naman, diba, Ako, diskarte ko yan, yung parapol, pag nag-out tayo. Naka-out ka halimbawa, bibigyan mo ba yung kung mahal mo yung pusa mo, lalo na kung imported pusa mo, Pakakainin mo ba ng di ba hindi? Ibibigay mo yung dapat. May iba nga, nakikita ko, dinadiaper pa yung nila. Yung mga alaga nila pag kasama. Di ba, mga pakainan. Hindi basta-basta pakainan, hindi mumurahin. May mga vitamins pa, kung ano-anong mga kailangan ng alaga nila. So tayo, pinipilit natin na ganun din hanggat maaari mga lods. Diba? Kahit mumurahin lang yung Iantay tayo yung mga kakatail natin pag yan naparami ko mga lods. Kaya lang mukhang pero siguro kung mag-out ako, magtitira ako kahit papaano para dumami kahit papaano. Kasi hindi pa man may gusto ng kumuha, di ba? Papagulangin lang. Kaya yun sa pag-iibon, kailangan gawa tayo ng paraan, diskarte. Di ba, Kasi hindi maiwasan hindi dumami yan Tsaka ako talaga, gusto ko lalo na ngayon, gusto ko mag-iba-iba yung itsura ng ibon natin. Kaya, dumadami sila. Tapos pag sobrang dami na, yun, ina-out natin. Ganun yun mga idol. Kaya, ang dalangin ko nga, sana pag tinawag ako ni Brad uli, yung
Di pa nga ako nakaka-order kasi hindi pa kami nagkita. Ang ano ko, ang dalangin ko sana, yung kinakainan namin sana, ano, kasi sabi niya pag gumawa yung kulungan, sana wala akong maging kakompetensya. Kasi may nag-aano ring ibon dun eh. Ayun, malaki yung gagawin niyang aviary, mga lods. Sinukat ko, nasa ano yun, 5 meters yata, kung di ako nagkakamali. Tapos ang lapad niya, ano nga lang, mga 80 cm by 5 meters. Malaki-laki yun, mga lods. Tapos ang taas, lagpas tao. Yun, marami-raming ibon yun na pwedeng ibitaw doon. Isa ako doon sa, ano, sabi ko sa akin ka kumuha eh. Kaya lang, hindi naman ako laging pumupunta ron. Kaya, tsaka nahiya akong ano, mga lods. Nahiya ako na parang ano, yung ikaw yung ano, parang kukulitin mo, ayoko yun. Diba, kung medyo mahilig sa ibon, yun nga mga kalods eh. Mahilig sa'yo pero hindi ko kinukulit. Oh, kuha na kayo ibon, hindi. Mahirap yung napipilitan. Kailangan yung ano lang, yung... Siguro, tsaka ako nakipilitin pag nagparapol tayo, mga kalods. Para makaligom tayo ng ano, tayo rito. Babarasuhin ko kayo, mga kalods. Ayun, mga kalods, siguro, ganun lang. Sana pag nagparapol eh, sali kayo, mga kalods. Huwag kayong mag-alala, bababaan natin. Para yung iba na gusto nga itaya, isa lang. Yan. Isa lang ang itataya. Yan. Ganun na lang. Pero sana mga lods, yung mga malalakas umano dyan, malalakas mag-entry, ano, triplehin nyo mga lods para ano. Diba, no? Yung mga ini-entry nyo, yung halaga triplehin nyo para makaligom tayo ng ano. Ano yung maunti-unti natin to hanggang sa mabuo na siya mga lods. Para bago dumating yung panahon na gagamitin na yung area natin, naka-ready na, mga lods. Diba, mga lods? Ganun na lang siguro, mga idol. Okay, mali, mga lods, hanggang dito muna. At maraming salamat sa panonood. Bye-bye.